Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sige, tuloy natin tafsir, inshallah. At dat pala inuuna natin yung Abu Hurairah, pero di balik mo. So ngayon, tuloy natin inshallah. So nga yung Abasa wa Tawalla, sasabi ni Abu Ya'la at Ibnu Jarir mula kay Aisha, ito ay binaba tungkol kay Ibnu Maktum al-A'ma. Si Ibnu Maktum na bulag. Ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqulu arshidni. Dumating siya ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi ito na gabayan mo ko. At dinagdag ni Aisha, wa enda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udama'i al-musyrikin. Sa panahon na yung kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung isa sa mga pinuno ng mga musyrik. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu anhu wa yaqbalu ala al-akhar. So, tumalikod daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumalik pagharap doon sa Quraysh. Kasi nga, atara bima akulu baksan, ito yung huling natalakay natin. So meron bang kumbaga problema sa sinasabi ko? Tinatanong niya yung kausap niyang Quraysh. At sabi ng Quraysh, wala naman. Wala siyang kahit anong komento. Basta nakinig lang siya. Pafihada unzilat Abasa wa Tawalla. So mula rito o dahil dito ay binaba ang Abasa wa Tawalla. At yun din ito rin ang iniulat ni Imam at-Tirmidhi at iba pang mga hadith tungkol sa sababun nuzul ng surah na ito, alhamdulillah, or at least yung umpisa nito, alhamdulillah. Sa sumunod na ayah, kalla innaha tadhkirah, yung 11, pang 11 na ayah. Sabi ni Allah, hindi, ito ay paalala. Tunay na ito ay paalala. Ay hadihis surah. Kaya siya innaha, yung ha dito ang tinutukoy yung surah to Abasa. Ay hadihis surah awil wasiyah bil musawat bainan nasi fi iblagil ilm baina syarifihim wa wadi'ihim. So yung Quran o yung surah Abasa o yung paalala na ito, yung wasiyah, kumbaga ito ay paalala, lahat-lahat para sa lahat ng tao, pantay-pantay sila. Mayaman man o mahirap o ano paman. So sinabi nga ni Qatada at As-Suddi, kalla innaha tadhkira, ya'ni al-Quran. So yung tadhkira na tinutukoy dito yung Quran. Ngayon tatanong nyo, tadhkira di ba pambabae? Yung salitang Quran, usually ginagamit naman dito, di ba, na damir pang lalaki. Dalikal kitabu, halimbawa. Innahadal Qur'ana. Pero dito tadhkira kasi ang Quran maaari siyang tawagin bilang kiraa o ano paman, di ba? So pwede siya yung tinutukoy dito. Faman sya'a dzakarahu. Sunod na ayah ay faman sya'a dzakarallaha ta'ala fi jami'i umurihi. Kaya matapos na sabihin ni Allah lahat ng mga nangyari doon sa surah Abasa sa unang bahagi nito, lalong-lalo na tungkol kay Abdullah bin Maktum at paano siya tinalikuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla innaha tadhkira, hindi. Ito, ang lahat ng sinabi namin na ito ay paalala. So nga pinagalitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para paalalahanan. Faman sya'a dzakara. Kaya sino man ang magnais ay alalahanin niya siya. At ang tinutukoy na siya dito ay si Allah. Alalahanin niya dapat si Allah sa lahat ng kanyang mga gawain. Wa yahtamilu udud damir ilal wahyi li dalalatil kalami alayhi. Pero maari din faman sya'a dzakarahu, yung hu dito, yung huwa sa dulo ng aya, yung damir dito ay tumutukoy doon sa kapahayagan na ito, yung naunang bahagi ng surah Abasa, dahil ito yung kumbaga
yung dahir o yung kumbaga malinaw na maaring tinutukoy dito. Fi suhufim mukarrama marfu'atim mutahhara. Sa inilarawan ang tadhkira na ito at yung dapat nating alalahanin na ito raw ay nasa suhufim mukarrama. Nasa mga pahina na marangal, marfu'atim mutahhara. Na ito raw ay nasa mataas na antas, as in literal na na mataas. Kasi yung kung karim, marangal na yung karim, di ba? Fi suhufim mukarrama. Marfu'atin, kumbaga iniangat, itinataas. At mutahhara. Ano kaya yung mutahhara? Dinalisay, di ba? Dinalisay. Ay hadihis sura. Ang tinutukoy dito ang sura na ito. Awil idha wa kilamuha mutalazim bal jami'al Quran fi suhufin mukarrama ay muaddama muwakkara. Tinutukoy daw dito na nasa suhufin mukarrama at may katangian na marfu'atin mutahhara kasi ang serye ng mga aya na ito ay puro mga katangian na ng Quran. Ang tinutukoy daw dito, ang sura na ito, Suratu Abasa, o ang pangaral na ito ni Allah, pareho silang kumbaga magkasama sa konteksto dito ng paliwanag sa Suratul Abasa o Suratu Abasa. Pero tutuusin, ang kabuuan ng Quran ay nasa suhufum mukarrama. Nasa suhufum mukarrama. Ang kabuuan ng Quran ay nasa mga pahina na mararangal. So pwede rin sabihin, ang tinutukoy dito ay ang buong Quran. Marfu'ah ay aliyatul qadar. Yung marfu'a naman, kumbaga mataas ang pagpapahalaga dito. Yung literal na mataas ang pagpapahalaga. Yung marfu'a ay at yung mutahhara ay minaddanasi wa ziyadati wan naqs. At mutahhara, tinawag na mutahhara ang Quran, dalisay. Literal ay dalisay mula sa danas, yung literal na najis, ihi, dumi, o ano pa mang dumi. At ito ay mutahhara, dalisay mula sa pagmamalabis o pagkukulang. So ito raw ay dalisay mula sa pagmamalabis o pagkukulang. Na ito ay yung kumbaga walang dagdag at walang bawas. Walang dagdag at walang bawas. Bi'aydi safara. At ito raw karagdagan sa mga katangian ng Quran, nasa kamay ng mga safara o tangan-tangan ng mga safara. So sinabi ni Ibn Abbas at ni Mujahid at ni Dahak at ni Ibn Zayd, hiyal malaikatu. Ang tinutukoy dito na safara, ang mga malaika. At sinabi rin ni Imam al-Bukhari, safara ang tinutukoy dito, yung mga anghel. Safarat aslahat bainahum wa ja'alatil malaika idha nasalat yuhillahu ta'ala wa ta'diyatuhu kas-safiril ladhi yuslih bainal qawm. So tinawag daw na safara ang mga anghel dito kasi sila daw ay kumbaga safara na nagdudulot sila ng pagkakaayos sa mga tao. Dahil si Allah tuwing nang ipinapadala niya ang mga anghel, dala-dala ang wahi, ang ginagawa ng mga anghel ay katulad ng safir. Safir, ambassador, na nagsasaayos sa kalagayan ng mga tao. Sinaayos daw nila yung kalagayan ng mga tao. So safara, kumbaga, naglalakbay yung mga anghel at inaayos yung kalagayan sa pagitan ng mga tao o sa pagitan mismo ng mga anghel. Kasi titingnan ko dito sa translation. So pwedeng di ba, inaayos din nila yung sarili nila kasi katulad kung paano nilang hinahana yung sarili nila kapag umaharap sila kay Allah. So pwedeng din. Ganoon. So ito raw ay bi'aydi safara kiramim barara. So isa pa sa mga katangian ng Quran na ito nga nasa tangan
ng mga anghel na kiramim barara. So yung kiramim barara ay kalkuhum karimun hasanun syarifun wa akhlaquhum wa af'aluhum baratun tahiratun kamila. So itong kiramin barara, ito yung katangian ng safara. Kiram at barara sa kahulugan na ang pagkakalikha sa kanila ay marangal. At kumbaga syarif, mataas ang antas. At ang kanilang mga ugali at gawain ay bara, matuwid, tahiram, dalisay, kamila, perpekto. So wala silang ginagawa na kasamaan yung mga anghel. Kasi sumusunod lang naman sila kay Allah. Wa minahuna, yan bagi lihamil al-Qur'ani an yakuna fi af'alihi wa aqwalihi alas sadadi war rasyad. Na dahil dito, marapat sa sino mang may tangan ng Quran, ibig sabihin nag-aaral ng Quran, nagbabasa ng Quran, nagkakabisado ng Quran, na dapat ang kanyang mga gawain at pananalita ay matuwid at matino. Dahil ito rin yung katangian ng mga anghel na may tangan ng mga kapahayagan ni Allah. May tangan ng Quran, kumbaga. May tangan ng Quran. Na sila itong mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga i-emulate natin yung kanilang katangian. Sila yung mga tagapagtangan ng Quran. So kung ang tao may tangan ng Quran, magsikap na siya kumbaga na maging parang anghel din sa kanyang ugali, sa kanyang pakikitungo. At iba pang mabubuting gawain, inshallah. Iniulat Imam Muhammad mula kay Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. So ito yung dalil. Bakit kailangan ng tao magsikap, lalong-lalo na kung may tangan siyang Quran, kahit gaano pa ito kakonti o karami? Bakit kailangan niya magsikap na maging katulad ng anghel sa pag-uugali o sa gawain o sa pananalita? Ang nagbabasa raw ng Quran at siya ay mahusay dito ay kabilang kasama ng mga al-kiramil barara. Kasama ng mga anghel. Kasama ng mga anghel na mga kumbaga yung safara na tinutukoy. Ibig sabihin, sa karangalan niya, sa pananaw ni Allah, tumataas siya hanggang sa ka-level na niya yung mga anghel. Walladhi yakra'uhu wa huwa alayhi syakun lahu ajran. At siyang nagbabasa at siya'y naghihirap sa pagbabasa ng Quran para sa kanyang dalawang gantimpala. Ngayon lilinawin natin ito. So inisip ng tao, doble palang gantimpala ng nahihirapan magbasa ng Quran. So gagawin ko, hindi ako magpapaka-eksperto sa pagbasa ng Quran para doble yung reward. Hindi ito ganito inuunawa. Magiging doble ang kanyang reward, oo, habang siya ay nag-aaral palang magbasa ng Quran. Kasi may reward yung pagbasa niya ng bawat letra, bawat abasa wa tawalla, bawat letra may reward, di ba? At merong reward din yung kanyang pagsisikap. May reward yung kanyang pagsisikap sa doble. Ngayon, ito yung hindi nababanggit sa hadith na ito, pero magiging kabilang sa kahulugan nito. Binanggit doble yung reward ng nahihirapan magbasa ng Quran kasi hindi siya eksperto, hindi pa siya sanay. Pero hindi binabanggit dito kung ilang doble naman yung eksperto. 'Di ba? So yung nahihirapan pwedeng doble yung reward, pero yung eksperto hindi sinabi, maaring 10 doble, 20 o ano pa man. So hindi sinasabi dito na doble ng reward ng eksperto. Yun din yung maling pagkaunawa dito ng mga tao. Akala nila yung eksperto magbasa ng Quran kasama ng mga anghel sa antas, di ba? Kapag hindi ka eksperto daw sa pagbasa ng Quran, doble nun. Hindi yun ang tinutukoy dito. Doble ng reward ng pagbasa ng Quran. Kasi may kasamang paghihirap eh. Pero yung eksperto, kaya siya nakakarating doon sa antas, nakasing taas ng antas ng mga anghel, yun ay dahil sa hindi lang doble yung reward niya. Hindi lang doble. Baka 10 doble pa. 20 at iba pa. Kaya dapat magsikap tayo sa pagbasa ng Quran. Inshallah, lalong-lalo na kung nasa posisyon ka ng pananagutan. Imam o ano pa man, nagtuturo ka ng Quran, tajwid master,
gawin mo eksperto yung sarili mo nga sa Quran, inshallah. Tutuloy natin ito inshallah, yung sunod na bahagi, yung tugon ni Allah doon sa mga nagtumatanggi na may buhay pagkatapos ng kamatayan, inshallah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.